Pag gumawa ka ng isang bagay, pinilit mong magpatawa para alipustahin mo ang kapwa mo. At the expense of others. Di ba? Pangalipusta, panlalait. Nasa tamang pag-iisip ba yung tao na yun, Nelson? Ang sinasabi lang natin, napakasimple lang. Etong taon to bastos. Yun ang totoo. Itong taon to, bastoso ito. So, kung malaya ka magsalita at malaya ka mambastos ng iba, dahil yan ay freedom of speech, malaya din po kami bastusin ka. Kasi kabastos-bastos ka naman talaga. Bastos kay Tatay Digong. Nang bastos, wag na po tayo magpatumpik-tumpik. Kung matapang siyang nambastos kay Tatay Digong, mausig natin siyang uusigin dito sa Tinig Maisog. Si Vice Ganda. Anyway, pag-usapan pa po natin itong issue patungkol naman dito sa si Marcoleta po, nagalit po dito sa banat ni Vice Pangit. Oh, napanoorin natin 'to ha. Napakawalang hiya nung tao na yun. Oh, walang niya daw yung tao na yun, walang niya to si Vice Ganda, Vice Pangit. Hindi kasi hindi naman ba sige nga, sino ba magsasabing maganda yun? Siguro, kahit nga siguro yung jowa niya, yung boyfriend niya, ewan ko kung maganda yun ha. Kung hindi niya siguro binila ng motor yun, sasakyan, baka hindi siya tawaging Vice Ganda eh. Hindi, baka lang ha. Di ko alam. Tanong natin doon. Ewan ko, sino sa inyo magsasabing Vice Ganda yun? O sige nga, sige nga. Ako, hindi ko tatawaging Vice Ganda yun. Kung ganun ang pamantayan ng isang magandang nilalang, wala nang pangit. Di ba? Hindi, this is not about the looks pero yung name kasi, parang isang lapastangan po yung pangalan niya. Di ba? Isang lapastangan po. Kasi bakit to? Mabababoy naman pag sinabing beauty queen. Di ba? Pangit. Beauty queen, Vice Ganda o Ganda, beauty. Ibig sabihin, kamukha ni Vice Ganda yung beauty queen, ganun? Di ba? Ang pangit, isang lapastangan sa salitang ganda o beautiful. Di ba? Dapat palitan talaga yan. Yan ang una ninyong hakbang na gawin na batas, Senator Marcoleta. Palitan ang pangalan ni Vice Ganda. Gawin ng Vice Pangit ang ugali. Kayo naman, mga kababayan, nakala nyo na naman tungkol sa mukha ang sinasabi ko. Vice Ganda Vice Pangit ang ugali. Yung ugali niya ang pangit. Ha? Dinawin lang natin. Kasi baka mamaya sabihin nyo, grabe ka naman banat, para pogi ka ba para manlait ng itsura? Hindi po sinasabi yung itsura dito. Sinasabi ko po yung ugali. Bakit kanyo pangit ang ugali? Sabi nga nila, di ba? Na lahat po tayo ay merong freedom of speech. So okay lang laitin ni Vice Ganda si dating Pangulong Duterte. Wala namang problema. Wala naman tayong sinasabi na tumahimik ka. Wala naman tayong sinasabi na illegal yung sinabi mo. Isa kang kriminal. Wala tayong sinasabing gayon. Di ba? Ang sinasabi lang natin, napakasimple lang. Etong taon to bastos. Yun ang totoo. Itong taon to, bastoso ito. So, kung malaya ka magsalita at malaya ka mambastos ng iba, dahil yan ay freedom of speech, malaya din po kami bastusin ka. Kasi kabastos-bastos ka naman talaga. Di ba? Sino naman ang mas kabastos-bastos sa inyo ni Pangulong Duterte? Ang alam namin, si Pangulong Duterte, nung panahon niya, ay talagang naging mapayapa ang ating bayan, 'di ba? Kung panahon mo kaya, halimbawa, sagwa noon, ang daming Hindi, yung impluwensya mo, mo nga lang, malalaman mo na kaagad na ang pangit eh. Impluwensya mo, sino yung bata mo? 'Di ba? Yung bata mo nagwala. Alam ko parang mo yun alaalaga, parang mentor niya mini-mentor niya yung tao na yun di ba? Nagwala. Hindi lang tinanggal yung damit ba yun di ba? Ganyan yung, at alam nyo, makikita kayo sa mga kanto-kanto na ganyan ang itsura.
Tapos palingkera, biglang nag-i-split, gumaganon. Di ba? Ang dami mo makikita ngayon. Lumabas ka na mga alas 11, alas 12. Oh. Lumalabas sa mga tikbalang. Hindi ako nagbibiro. Subukan ninyo. Alam ko yan kasi tayo, panggabi tayo pag tayo nasa Pilipinas. Marami kang makikitang mga tikbalang. Yung itsura. Paghawakin mo ng ganun, pagpahawak mo yung cellphone ng ganun, ganito, tapos iganon mo yung cellphone, wari may ilaw ng ganyan, ganyan, Ito, ilawan natin, ha. Chotomate, ayan, may ilaw na, di ba? Ayan, kita nyo. Tapos pag ganyanin mo, mukha ng poste, di ba? Di ba? Totoo naman eh. Ang daming ganyan. Kaya nga, alam mo, ingat kayo sa pag kayo nasa labas ng gabi ng mga alas 11, alas 12. Baka mamaya biglang baka bigla kayong sunggaban yan, ha? Yung mga tikbalang. Naku po, grabe. Kawawa ho talaga ang bayan natin. Kasi yan yung klase ng impluensya na idudulot ditong vice pangit na to. Totoo naman eh. Yan ang impluensya na naidudulot ng ganyang klaseng pag-uugali. Ang pangit na ugali. Alam mo, eto sa totoo lang, to be frank, okay? Marami tayong kakilala mga stand-up comedian na magagaling, ang talas ng isip. Ako, bilib ako eh. As a matter of fact, ang payo ko nga sa grupo ko, manood kayo ng mga stand-up comedian. Kasi ang bilis ng isip nila. Ang tawag nga natin dyan, mga matatabang isip eh. Ang taba ng isip nila, ang galing nila, di ba? Pero, isang bagay na talagang masasabi ko, ito, wala ho itong, kahit noon pa, si Vice Ganda ang pinakapangit ang joke. Sa totoo lang, Hindi ako nagbibiro. Si Vice Ganda ang walang kakwenta-kwentang, para sa akin as a performer. Bakit? Kasi yung joke niya, panlalait lang sa kapwa. Yung joke niya, it's either manlalait lang siya ng mga audience o di kaya kukuha siya ng partner na lalaitin niya. Nagigets nyo? Yun yung para sa akin joke na corny. Parang joke na okay, malabnaw, ika nga. Yun, para sabi ni Marcoleta hilaw na joke, di ba? Kasi yung talaga mga magagaling na joker, katulad ni halimbawa, si Long Mejia, magaling niya, mataba utak niyan. Si, pangalan nito, yung nakalimutan ko yung pangalan. Yung si Alien. Yung si Brad Pitt. Di ba? Yan, mga matataba isip niya. Yung mga matatalas ang isip niyan. Yeah? Hindi ka lalaitin, pero matatawa ka. Maraming ganun na ganun na tao, na nakakatawa sila without insulting people. Di ba? Si Vice pangit, wala. Mangiinsulto lang siya na mangiinsulto. Magpapatawa siya through insulting another person. That kind of talent is walang kwenta. Baduy, ika nga. Para sa akin kasi ako laki ho ko sa entertainment since high school, elementary, nagbabanda na ako. Alam ko na yung takbo ng entertainment. Pag nanonood ako, parang sabi ko, oo, nakakatawa. Ito, no joke. Nakakatawa yung joke niya na nilalait niya yung kapwa niya. Para sa akin, medyo mababaw po yun. Para sa akin po, nabababawan ako doon. Yun pa lang parang sa akin walang talent. Yung talent mo manlait, hindi talent yan. Parang hindi ka nag-iisip. Parang ganun. Diba? Kasi, ang pagiging komedyante, yan isa sa mga matatalas ang isip. In terms of, they're good in communication, negotiation, and malalim ang isip. Ano nga natin dyan is yung sila ay nalobat ako, babe. Chotomate. Ay, wait. Ayan. Andali. Nagkagulo na. Ayan na. Ayan. Yon. Ayan. Ay, mag-charge ka, animal ka. Hala. Ayaw mag-charge.
Lagot ka. Mapuputol tayo. Oo, Wait lang ha. Wait lang po. Wait lang. Yan. Sorry naman. Ayun! Pasok. Ano yung palakpakan? Parang pakinggan natin to si si Marcoleta. Mr. Chair, bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Sino yung official owner? Sino yung beneficial owner? Sino yung gaming system administrator? Ano yung mga games? Katulad po ng halimbawa, itong AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert na ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng ganong klaseng mga sikat na mga tao. So, alam ko po malaking pag-uusap ito, Mr. Chair. At alam ko, I think the PAGCOR and the DICT will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito. Halimbawa, mapag-usapan natin total ban. Ayan, So, may hirit nga po si Marcoleta na pati pala siya nilait ni Vice Ganda. Sabi ko nga ho sa inyo di ba? Yan to yung kanyang klase ng joke ni Vice Ganda, yung panlalait, di ba? I mean, that is not a talent. Hindi po yan talent. Tignan mo ka ako yung isang online game operator na DG Plus. DG Plus, Yan yata ka ako yung nag-sponsor nung isang concert. Ng isang concert. Isipin mo, gagamit ka ng mga, alam nila, sikat na tao yun eh. Sikat. Influencer. Basta alam lang nila sikat yung tao. Hindi na nila iniisip kung sira ulo yun o hindi. Di ba? Oo nga, tama. Okay, isipin, ang kanyang gawain magpatawa. Okay naman yun. Marami naman tayong komedya. Maraming komedyante. Nakita mo naman yung mga institusyon sa komedya. Dolphy. King of comedy. Sino ang makikipagdebate na yung mga tao ngayon nakapagbigay ng talagang kasiyahan, pagpapasaya sa marami nating kababayan? Lalong-lalo na sa kahirapan ng buhay, di ba? Panchito, di ba? Aping Daldal, Chiquito, marami. Pagpapasaya, isang lehitimong gawain, isang lehitimong profesyon. At talaga namang kailangan ng isang lipunan. Alam ka naman, puro lang tayo kalungkutan naman. Hindi naman pa pwede yun. Wala bang, di ba? Oo. Pero kapag gumawa ka ng isang bagay, pinilit mong magpatawa, para alipustahin mo ang kapwa mo. At the expense of others. Di ba? Pangalipusta, panlalait. Nasa tamang pag-iisip ba yung tao na yun, Nelson? Parang binanggit nyo kanina, parang Pareto. Ikaw lang sumaya. Pero yung isa ay pinalungkot mo. Hindi, malayo ang Pareto ron eh. Meron doktrina pa yun, kaya ayoko na lang palawakin. Ang ibig ko sabihin doon, kung talagang ang gawain, kung talagang legitimate, ba't di ka ba makakapagpatawa nang hindi ka mga alipusta ng kapwa mo? Siguro pwedeng tanungin eh. Wala bang kamag-anak yun na magpapayo sa kanya? Yung talagang tunay na kamag-anak. Oo nga, kaibigan. Kaibigan kaya. Nakakaawa eh, di ba? Sino bang tao ang masasabi mo na walang kapintasan? Lahat naman ng tao. Tama naman. Pero huwag kang
Huwag mong gagawing Huwag mong katatawanan. gagawing ang kapintasan katatawanan ng yun eh. Lalong-lalo na ikaw ang pinakamaraming kapintasan, halimbawa. Sa bagay, oo. Siya nga, may problema sa sarili niya eh. Hindi niya malaman kung lalaki siya o babae siya. Ayun nga. Problema yun. Alam mo, sa psychology, ang tawag doon yung cognitive dissonance. No? Ang ating pong pamagat August 15, 2025, i-boycott at ihuhulog. Dalawang topic po ito. Yung i-boycott, ito po yung usapin naman doon po sa nagsalaula. Sa kalagayan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam ko, nakakatiyak ako, kilala nyo ito. Pag-uusapan natin ito. Hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. I-boycott, ito po'y tumutukoy doon sa taong kumutya kay Tatay Digong. Doon sa taong kumutya ng hamak, nagmaliit sa lahat ng DDS o yung diehard Duterte supporters. Sa lahat ng mga Pilipinong pilit ginagawang mangmang. Sa lahat ng mga Pilipinong nagmamahal sa kapwa Pilipino at nagmamalasakit sa isang kapwa natin Pilipinong nakapiit ngayon dyan sa dahig nang wala namang kaso na inialay ng sarili niyang gobyerno sa kamay na naglalaway na banyaga. Ang pinatutukuyan po natin dito sa boycott ay walang iba kundi itong nambastos kay Tatay Digong. Nambastos, wag na po tayo magpatumpik-tumpik. Kung matapang siyang nambastos kay Tatay Digong, mausig natin siyang uusigin dito sa Tinig Maisog. Si Vice Ganda, atin pong pag-uusapan, i-boycott yung sahod po ngayon. Sana ay yung mga nanananghali, kung kayo po'y nag-iisip-isip, Luzon, Visayas, Mindanao. Lahat po, yung ating mga kapatid sa KOJC. At hindi rin pinaligtas ng Vice Ganda yung ating mga kaibigan sa Iglesia ni Cristo. Kung hindi pa ho kayo nanananghali at nag-iisip-isip, wag ho muna tayong mag-McDo. McDon't po muna tayo, McDon't. Hanggat si Vice Ganda ang endorser niyan, wag po muna tayong tumangkilik ng McDonald's. Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na dyan sa Mindanao at sa Visayas at dyan sa Davao. Hanap po muna tayong iba. Nakahintulad o higit pang masarap dyan sa McDon't. Wag po muna tayong mag-McDon't. Wag muna. Hanggat hindi humihingi ng sinserong patawad yung napakaangas na Vice Ganda. Wag po nating tangkilikin na McDonald's. Tangkilikin muna natin yung sariling atin. Nandiyan naman ang Jollibee. Libreng advertisement na po ito. Jollibee. Kung hindi natin maiwasan, lalo na yung mga bata. Ako, yung mga anak ko ay pakikiusapan ko rin muna. McDon't muna tayo, McDon't. Jollibee. O kaya isa pang homegrown na produkto. Yung tinatawag po nating Andox. May fried chicken na rin po sa pagkakaalam ko yung Andox eh. Kalimutan po muna natin itong McDon't. Wag ho kayong tumangkilik ng kahit anong produkto, lalo na yung sugal. Total, ang pangalan niya, Vice Bisyo eh. Hindi ho tayo yayaman sa sugal. Wag ho kayong magsugal. Wag ho kayong maniwala. Ang kumikita lang ho dyan yung Vice Ganda. Sa sugal, wala ho kayong panalo dyan. Maniwala kayo sa akin. Magbanat tayo pare-pareho ng buto, kagaya ho ng ginagawa natin araw-araw. Iwasan ho natin. Lahat po. At yung pangalawa, yung ating titulo, ihuhulog. Ito po naman ay after my own malalimang analysis, mukhang ihuhulog kung hindi pa inuhulog si Congressman Saldico ng kanyang mga karancho na nakinabang sa ating pera gamit ang 2024 national budget. Higit pa yung sinalaulang 2025 national budget na pinangalanan na ng maraming leader, maraming mga nasa akademya na yung 2025 national budget is the most corrupt national budget ever in the history of the Philippines. Unahin po natin. Mag-message po muna kayo kung anong gusto nyong unahin natin. Babasahin ko lang po yung inyong mga komento. Kay Moses Miranda San Jose, yes, Moses, McDon't tayo. Kay Sharon Torres, ganun din po. Kay Juvie Ibarle,
kay Athena Sam, pati po yung mga Pilipino sa labas ng bansa. Iwas po muna tayo dyan. Kung may Jollibee sa Hong Kong, napakaraming Jollibee. Mag-Jollibee ho muna kayo. Singilin natin itong vice ganda na binastos si Tatay Digong. Konting sakripisyo po ho. Konting sakripisyo. In fact, I think, if you will heed my pakiusap, kung pakikinggan po nyo at susundin ang aking pakiusap, hindi po ito sakripisyo, baka makabuti pa po sa atin ito. Kumain na lang po tayo ng pagkain gawa sa bahay. Huwag na muna yung McDonald's po muna tayo. Iwasan natin yung McDonald's. Kung hindi natin kaya, lumipat po tayo kay Jollibee, kay Andox, Davao, yung Waxis. Huwag tayong mag-McDonald's. Ipakita natin, total kinutya ang bawat Duterte diehard supporters. Hindi lamang po si Tatay Digong, hindi lamang po yung pamilya Duterte. Hindi lamang po yung mga Bisaya. Hindi lamang po yung mga taga Mindanao. Hindi lamang po yung mga taga Luzon. Hindi lamang po yung mga nagbabanat buto. Nagpapakahirap dyan sa ibang bansa, mga overseas Filipino workers at Filipino migrants. Boycottin po natin lahat ng palabas ni Vice Ganda. Boycottin po natin ang McDonald's hanggat hindi siya inilalaglag at inuhuhulog ng McDonald's. Hanggat hindi siya humihingi ng public at sincere apology. Alam mo ninyo, I feel strongly about this call to boycott Vice Ganda at lahat ng kanyang produkto. Hindi naman natin maiwasan yung iba dahil hindi naman siya yan kumikita lang siya Diba? Pero yung McDonald's, kaya po nating iwasan yan. Binastos ang isang dati nating leader na mahal ng sambayan ng Pilipino. Ano akala mo, Vice Ganda? Higit kang mahal ng Pilipino kesa kay Tatay Digong? Subukan natin. Bakit hindi ka magpakulong at tingnan mo kung magkakaroon ng malawakang kilos protesta hindi lamang sa loob ng Pilipinas kundi pati sa labas ng Pilipinas na mananawagang palayain ka. Subukan mo. Pero yung ginawa mo, you have crossed that very, very red line. Binastos mo si Tatay Digong. Para lang sa kaalaman mo, nang tumaas-taas din naman ang level ng iyong pampublikong diskurso, si Pangulong Duterte ay kinidnap. Hindi siya maaaring sabihing inaresto dahil walang arrest warrant. Hindi mo rin pwedeng sabihin para sa iyong karagdagang kaalaman at iangat natin ang iyong kamulatan sa usaping panlipunan, hindi lang yung winawalang hiya mo si Tatay Digong. Kanya siya narariyan ay siya'y kinidnap. Siya ay iginawang alay at inihandog ng sarili nating gobyerno, ang administrasyon ni Bongbong Marcos, sa kamay ng mga naglalaway na banyaga. Makinig ka dito sa ganitong ugnayan, direktang ugnayan, nang sa ganoon bago ka magmambastos ng leader ng ating bansa na pinakamamahal ng Pilipino kahit wala na sa pwesto pagkatapos ng kanyang termino, bago ka mambastos ng isang nakatatanda, ng isang senior citizen, mag-isip-isip ka muna. Kaya ang aking panawagan, nakikiusap po ako, konting sakripisyo pa, mga kasamahan ko sa bayan ng Maisog. Ang hakbang ng Maisog, yung ating mga kasamahan, sa DDS, kinutya po tayo ni Vice Ganda. Sa lahat ng taga Mindanao, lalong-lalo na sa Davao City, sa lahat ng mga Visayas, diyan sa Visayas region, at sa Luzon, sa lahat ng Pilipino, saan man pong bahagi ng mundo, i-boycott po natin si Vice Ganda, i-boycott po natin ang McDonald's. Hindi po kalabisan ang aking pakiusap sa inyo. Ipakita natin ang ating pagkondena sa pambabastos ni Vice Ganda kay Tatay Digong. Nanawagan po ako sa inyong lahat, ating mga kasamahan sa Kingdom of Jesus Christ, ating mga kasamahan sa Iglesia ni Cristo, binastos po ang ating mahal na senador, si Senador Rodante Kadante Marcoleta. Wala naman siyang pakialam doon sa ginagawang show
nitong Vice Ganda. Total gusto mong magpapansin, total gusto mong sumikat, heto sa aking plataforma, higit ka pa naming pasisikatin, pati ang McDonald's. Wag ho kayong kakain ng McDonald's hanggat si Vice Ganda ay associated sa McDonald's. Doon muna tayo sa sariling atin. Jollibee, Andox, dyan sa Davao City, may Waxis. Talikuran ho muna natin yan. Mahirap naman, iniinsulto na ang ating Tatay Digong. Iniinsulto na, kinidnap na nga, ipiniit na walang sala, ipiniit ng walang kaso. Binababoy pa ni Vice Ganda. Ipakita natin. Yung nanay po, lumalabas daw yung nanay, wag yung nanay. Ipakita natin kay Vice Ganda na tayo ay marunong rumispeto sa nakatatanda. Marunong kaming rumispeto, pero ikaw, wala ka. Walang matututunan sa iyo ang kabataan. Bastos ka. Bastos ka. Dito po muna tayo sa ihuhulog. Alam mo ninyo, yung sitwasyon ni Congressman Saldico ay walang pinagkaiba sa sitwasyon noon. Kung matatandaan nyo, this is recent history. And I'm sure marirecall ninyo, di ba? Si Janet Napoles. Di ba yung PDAF? Yung ganito rin parehong-pareho. Binago lang yung mekanismo ng pagnanakaw sa kabanating mga Pilipino. Si Janet Napoles, untouchable nung kapanahunan niya. Hindi mo paaring magagalawin yan. Di ba, no, sinabi nga niya, pag ako kinantinin niyo, babagsak ang gobyerno ni Noynoy Aquino. Ni dating Pangulong Noynoy Aquino, di ba yan yung mga kataga na binibitawan ni binibining Janet Napoles nung kapanahunan niya. Subalit ano ho nangyari? Nung mainit na yung issue ng pork barrel, nagrarally din po ang Pilipino, yung kagaya po ng aming grupo, yung Quezon City Trial Lawyers League, we participated yung rally kontra sa baboy, yung kontra pork barrel. Sumali po yung Quezon City Trial Lawyers League diyan sa rally sa Rizal Park. Nandun po ang mga opisyal at miyembro ng Quezon City Trial Lawyers League. Sumali po tayo sa pagkilos. Wala pong pinagkaiba yan. In fact, sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Martin Romualdez, at ni Congressman Saldico, dating chairman ng appropriation, minaster po nila, pinilit nilang minaster kung paano maiwasan yung prohibition ng PDAF. No? Pinalawak nila at nauwi nga, ito talaga tinira. Linapastangan ang ating taunang national budget. Lalong-lalo na yung most corrupt ever 2025 national budget. Si Saldico, yung dating chairman ng Committee on Appropriation, kung hindi mo pa nakikita ang linaw-linaw na, kung hindi mo pa nararamdaman, amin kang gagabayan. Kung hindi ka pa ihuhulog, baka nahulog ka na. Or in the reverse, kung hindi ka pa inihuhulog o kung hindi ka pa hulog, ihuhulog ka na. Paliwanag ko. Kumpara ninyo yung panahon ng Janet Napoles na ngayon ay nakapiit. Di ba? Dahil sa PDAF. Kumpara nyo yung panahon niya at yung mga kaganapan ngayon pagdating po sa korupsyon, sa kurakot, sa pagnanakaw, sa anomalya. Pareho po mas malala pa nga yung ngayon. Kung yung Janet Napoles na matapang na nagsabi noon, hindi nyo ako pwedeng kantiin. Untouchable ako. Babagsak ang gobyerno pag ako'y hinipo ninyo. O ano hong nangyari? Laglag. Nakakulong. Convicted. Si Saldico, hindi malayo po ito. Bakit? Meron po akong nabasang isang nagsisirculate sa online. Kitang-kita naman po Malinaw na malinaw. Hindi po ito yung Jin. May nag-message. Malinaw na malinaw. Hindi po siya hari. Malinaw na malinaw, ilalaglag. Ilalaglag kung hindi pa inilaglag na, ihuhulog kung hindi pa hulog na si Congressman Saldico. Sabi po nung nag-post sa isang umiikot na post sa social media, para lang may kredito doon sa nag-post. Yung Cesar Rio
Pascual. I have to mention him. We have to give credit where credit is due. Hindi naman po tayo hijacker o magnanakaw ng mga ideya. No? Yung Cesar Rio Pascual, magandang tanghali po sa inyo kung nasa Pilipinas man kayo. Ang nakasulat sa kanya, Puno, si Congressman Ronnie Puno po ito, reveals Escudero, Ko, and Po. Si Ko, si Saldico, si Po, si Grace po, si Senadora, made changes in the proposed national budget. Si Congressman Puno, obviously was referring to the 2025 national budget. Para lang po magabayan kayo, si Ronnie Puno po ay hindi congressman at miyembro ng 19th Congress. Hindi po siya miyembro, kakapanalo lang po niya at ngayon lamang po siya bahagi ng Kongreso, yung 20th Congress. Huwag po natin pakaunahan. Ang sabi po nung post ni Ginoong Cesar Rio Pascual, again, I have to make it very, very clear yung attribution sapagkat post niya ho talaga ito. Hindi po tayo magnanakaw ng ideya, lalo na ng pera ng mga Pilipino. Ang sabi po niya, Ronnie Puno revealed a small BICAM committee. Ito rin po yung align po ito sa naging pahayag ni Congressman Toby Tiangco. Yung sinabi niya na bukod sa BICAM, may small committee pa na nagde-design, nagtatapos, nagfa-finalize ang ating taunang budget. Ronnie Puno revealed a small BICAM committee made the controversial changes. Maliho yung controversial. Made the illegal, unconstitutional, and anomalous changes to the 2025 national budget. Meron pa po siyang sinabi, conclusion po ito, di lang malinaw sa pagkakasulat nung nag-post, kung conclusion niya o conclusion po ito ni Congressman Ronnie Puno. Ang sabi po niya, in the end, the budget swelled lumaki po yung budget, from 6.18 trillion, ito na nga po, nauwi tayo, 6.325 trillion pesos budget for 2025. Watching from London, boycottin po natin muna McDonald's kahit kayo nandiyan sa London dahil po sa pambabastos ni Vice Ganda kay Pangulong Duterte. Boycottin po muna natin yan. Huwag po tayong mag-McDonald po tayo. Jollibee muna. Andox, Waxis, yung medyo may konting budget, pwede pong Shake Shack. Huwag lang po McDonald's, boycottin po natin. Mga taga Davao, iwasan po nyo kahit kape sa McCafe. Huwag ho kayong katatangkilig. So in the end, sabi niya, lumobo po yung budget. From 6.18 trillion, naging 6.325. Pero may conclusion po siya rito na tanging si Saldico, si Escudero, at si Po, term nito, Ko, Escudero, at Po, ang nag-finalize nito. Alam mo ninyo, kung ito ay conclusion ni Congressman Ronnie Puno, respectfully to the good congressman, ito po ay hearsay. Hindi niya pwedeng absueltuin si Martin Romualdez sa maanumalyang 2025 national budget. Siya po ang speaker At pakikita ko po muli sa inyo. Yung mga dokumento, by the way, nais kong batiin, shout out sa ating maisog na kasama, si Congressman Isidro Sid Ungab. Check nyo po yung kanyang Facebook page. Meron po siyang post kaninang umaga. Ipinakita niya muli yung kopya ng Bicameral Conference Committee report na amin pong inilahad, ipinakita at yun po yung basehan ng aming petisyon na nakabimbin hanggang sa ngayon sa Korte Suprema. Dahil nga po, merong 13 pages containing 28 items na blanco. Bicam na po ito Bicam report na silyado, aprobado po ito, ratipikado, pirmado at i-file. Diyan po sa Bills and Index section ng House of Representatives. Ibig sabihin, tapos na. So, check nyo rin po pagkatapos po ng ating pag-live yung pahina ni Congressman Sid Ungab. Maraming salamat sa patuloy na paglalaban at pagpanig sa sambayan ng Pilipino. Mabuhay ka,
Congressman Sid Ungab. Ang mga tindig nito ang dapat maging senador din. O dili kaya, ito ang nararapat maging sekretaryo ng DBM. Pagka ang itsura ng sekretaryo ng DBM ay kagaya ni Congressman Sid Ungab, na hindi niyo po matatawaran ng integridad, hindi lulusot ang tongpats dito. Hindi po lulusot ang korupsyon dito. But anyway, in his time, in our Creator's time, gaganda ang Pilipinas basta't meron pang mga tao. May pag-asa pa ho tayo. Andyan si Congressman Sid Ungab sa mababang kapulungan. Nandyan yung Dante Marcoleta sa Senado, si Senador Dante Marcoleta na binastusuyan yung ating mga kapatid na kaibigan sa Iglesia ni Cristo. Binastos po ni Vice Ganda si Senador Dante Marcoleta. Kaya oras po ng pananghalian, taste po tayo. Ang dami namang manok dyan Ang dami namang hamburger dyan Ang dami namang pwedeng pagkapihan dyan. Iwas po muna tayo sa McDonald's. McDonald's po tayo, McDonald's. Huwag ho tayong mag-McDonald's hanggat hindi nagbibigay ng sincero at publikong apology ang si Vice Ganda at hanggat siya ang endorser ng McDonald's. Mag-Jollibee ho kayo, mag-Andox po kayo, mag-Waxis po kayo. Yung nakakaluwag-luwag ay bay masarap po yung Shake Shack. Yung McDonald's, wala po yan. O kaya, bumili po kayo ng pandesal sa pinakamalapit na bakery. Mas malusog po sa katawan yun. At hanapan na lang natin ng palaman. So yun nga hindi pa pwedeng ang maglilinis sa partisipasyon ni Martin Romualdez ay si Congressman Ronnie Puno. Bakit? Sapagkat lahat ng kanyang nalalaman at sasabihin patungkol sa naganap doon sa maanumalyang Bicameral Conference Committee at kung kaninong makakating kamay ang naglagay ng mga halaga doon sa blankong items, 28 items blanco po lahat dyan sa Bicameral Conference Committee report na ratified, approved, signed, and filed. Yun po ang dapat managot. Hindi po si Ronnie Puno ang authority para linisin, iiwas, absueltuhin si Martin Romualdez. Bakit? Hindi pa po siya congressman noon. Hindi po siya bahagi ng 19th Congress. Bahagi lamang po siya nung bagong kongreso, yung 28th Congress. But yung nalalaman at ikinikwento niya ho ngayon at inaabsuelto si Martin Romualdez, hearsay po iyan. Chismis po iyan. Sa usapang kalsada, marites po iyan.